Ang message po ng ating pangangaral sa umagang ito ay the proclamation of Christ's resurrection is of paramount importance as it vindicates the authenticity of the gospel. Ang kapahayagan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay napakahalaga sapagkat ito ang nagpapatunay sa katotohanan ng Ebanghelyo. The proclamation of Christ's resurrection is of paramount importance at it vindicates the authenticity of the gospel. Ito pong muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito po ang nagpapatunay na yung ebanghelyo ng kaligtasan, yung mabuting balita ng kaligtasan ay totoo. Yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Meron lamang po tayong 2 pointers na ating tututukan sa umagang ito. Ang unang point po natin na matatagpuan po natin sa verses 1 to 2 is the saving power of the gospel. The saving power of the gospel. Ang kapangyarihan ng ebanghelyo upang magligtas. At ang ikalawa at ang huling punto na ating pag-aaralan sa umagang ito is the essence of the gospel, na matatagpuan naman po natin ito sa verses 3 to 4. Ang kahalagahan ng ebanghelyo o yung sustansya o yung meat ng ebanghelyo. The essence of the gospel. At magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. And let's proceed to our first point, the saving power of the gospel. Dito po sa verses 1 to 2, makikita po natin na si Apostol Pablo muli niyang kinlaro sa mga taga-Korinto kung ano ang ebanghelyo. Ang sabi dito sa commentary ni Hendrickson and Kistemaker, this does not imply that Paul is proclaiming a gospel that differs from that of the other apostles. Paul teaches them once more the gospel which he proclaimed to them in the earlier days. Na yun po ay makikita natin sa Acts chapter 18 verse 5 nung si Apostol Pablo po ay nagpunta sa mga taga-Korinto upang ipangaral ang ebanghelyo. So ano po makikita natin dito? Ito pong ebanghelyo na ito ay naipangaral na. Naipangaral na ito ni Apostol Pablo sa kanila nung mga nauna pa, bago niya isulat itong chapter 15 ng 1 Corinthians. Ngunit bakit niya kailangang liwanagin ito o muling ipaalala ito sa kanila? Sapagkat ito po yung sinasabi, no? Paul writes to defend, ipagtanggol, clarify, linawin, and broaden his teaching concerning the resurrection of Christ as essential to the gospel. Yun yung mababasa natin sa verse 14 nitong 1 Corinthians 15. Kasi bakit po? Dahil apparently, meron pong nakarating na balita sa kanya na merong mga tao sa Korinto na hindi po naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At yan po ay makikita natin dito sa verse 12. At nakalagay dito, sabi dito sa Tagalog, at kung si Kristo ay pinangaral na binuhay mula sa mga patay, paanong ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? So yun po yung gustong tugunan ni Apostol Pablo, na i-correct niya yung sinasabi ng mga taong ito na marahil nangangaral ng mga ito na ang pagkabuhay ay hindi totoo, na si Kristo ay hindi talaga tunay na nabuhay, na tunay na nag-resurrect. At gaya ng ating sinabi sa ating message na ito yung paramount importance na nagpapatunay ng katotohanan ng pagliligtas ni Kristo sa kanyang pagkamatay, gayon na lamang yung kanyang puso na ipangaral niyang muli at linawin ang ebanghelyo, sapagkat sa mga taong ito na nangangaral na pinapabulaanan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. So ano pong makikita natin dito sa verse 1? Ang sabi rito, I want to make clear for you the gospel I preach to you. So makikita po natin na ang magandang balitang ebanghelyo ay ipinangaral. The gospel preach. Alam natin na ang ating Panginoong Hesus, no? Siya po ay nag-minister o ang kanyang ministeryo ay para sa pangangaral ng ebanghelyo. Mababasa natin yan sa Matthew 4 verse 23
At gayon din sa Mark chapter 1 verse 14. Gayon din ang ebanghelyo ay dapat ipangaral sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Romans 1 verse 16. May kita rin natin ito sa 1 Corinthians 1 verse 18. At alam din natin na ang pananampalataya ay dumarating sa pangangaral, sa tuwing ang ebanghelyo ay ipangangaral. Romans 10 verse 14. For by hearing and preaching of the word of God, of the gospel, faith comes. So kaya napakahalaga po na ang ebanghelyo ay i-preach o ipangaral. Ano pa makikita natin? Ang sabi rito sa verse 1 natin binabasa, which you received. So makita po natin na nang ipangaral ni Apostol Pablo ang ebanghelyo sa mga taga-Korinto, ito po ay kanilang tinanggap. Paano po nila ito tinanggap? Ito po ay tinanggap nila, walang iba kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi rito, which you receive. So sabi rito ni Hendrickson again sa kanilang commentary, Paul affirms the Corinthians in their faith. Nakita ni Pablo ang mga kapatid sa Korinto na tunay ang kanilang pagtanggap o tunay ang kanilang propesyon ng pananampalataya. Kaya kinokomment ni Apostol Pablo ang kanyang mga kapatid sa iglesia ng Korinto. At ano ang makikita natin sa bagay na ito na itinuturo sa atin? Alam natin na ang tunay na pananampalataya ay resulta lamang ng effectual calling o yung mabisang pagtawag ng ating Panginoon. Na ito ay alam natin na kilos at gawa ng Panginoon. Kung bakit tayo nagkaroon ng tunay na pananampalataya ay sapagkat kumilos ang banal na Espiritu sa tuwing ang ebanghelyo ay pinangangaral. Ito yung tinatawag na regeneration o yung tinatawag na pagiging born again. At makikita natin yan sa 1 Thessalonians 2 verse 13 na sa tuwing ipinangangaral ang ebanghelyo, nagkakaroon ng pagbabago. Yung pusong patay sa kasalanan ay muling binubuhay ng kapangyarihan ng Panginoon sa pangalan ng ebanghelyo. At alam din natin ang pananampalatayang ito ay kaloob lamang na regalo ng ating Panginoon. Ephesians 2 verse 8. For by grace you have been saved by faith, through faith. And this is a gift of God. So yun po yung ating makikita rito sa verse 1 na tinanggap ang mensahe ng ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo ay tinanggap ng mga taga-Korinto at makita natin ang pagtanggap na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ano pa ang makikita natin dito? Ang sabi rito sa pagpapatuloy sa verse 1, on which you have taken your stand. So matapos na ipangaral ito ni Apostol Pablo, matapos na ito ay tanggapin sa pananampalataya, makikita naman natin na ang ebanghelyong ito ay ipinamumuhay ng mga taga-Korinto sa pananampalataya. Sabi rito, in which you have taken your stand. Ibig sabihin nito, ang gusto lang sabihin nito sa atin o ipaliwanag ito sa atin, ito yung pinangahawakan mo, ito yung ipinamumuhay mo. Ngayon, ikaw ay bago na born again ka na regenerate ka na, ito na ngayon na ipinamumuhay mo. Paul affirms the Corinthians of the essential element of their faith, which is trust in the hands of Christ, the living truth. Ano pong ibig sabihin nun? Ang pananampalataya po, according to theologians, meron po itong tatlong elemento. Yung tinatawag na notisya o yung kaalaman sa salita ng Diyos, pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay binibigyan tayo ng karunungan upang maintindihan natin sa paglalapat ng banal na Espiritu sa atin habang tayo nag-aaral ng kanyang mga salita. At habang yun po ay natututunan natin, nagkakaroon po ng assensus o yung assent na ang mga bagay na ito ay tunay o totoo. No? Yun po yung pangalawang elemento ng pananampalataya, yung truth na ito ay pinaniniwalaan mo na ito ay talagang totoo. At yung pangatlo at masasabi natin na napakalagang elemento ng tunay na pananampalataya ay tinatawag nating fiducia. Ano po itong fiducia? Ito pong fiducia, ito po yung hindi lamang alam mo ang katotohanan tungkol kay Kristo, hindi lamang pinaniniwalaan mo ang mga katotohanan ito na ito nga ay totoo, kundi
most importantly, ito po ay pinanghahawakan ninyo. Alam nyo na si Kristo ay Diyos. Alam nyo na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa inyong mga kasalanan. Alam nyo na yan ay totoo sapagkat yan ay salita ng Diyos. Ngunit, ano ba ito sa buhay mo? Ito ba'y pinanghahawakan mo? Alam mo ba na si Kristo talaga ay namatay para sa iyo at ikaw ay naligtas dahil sa kanyang ginawang pagliligtas? Yun po yung fiducia o yung tinatawag na pinanghahawakan mo itong mga katotohanan na ito. Yun po yung mahalagang elemento ng pananampalataya. At nakita ni Pablo, kaya sinabi niya rito, in which you have taken your stand. Pinanghawakan ninyo ang ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya na nai-preach ko sa inyo, na inyong tinanggap. So ano pong makikita natin dito sa ating pinag-aaralan? Genuine faith has the element of trusting in the person and work of Jesus Christ as the only way to salvation. Genuine faith has the element of trusting in the person and work of Jesus Christ as the only way. Hindi lang po one of the ways, no? Only way of salvation. Exclusive. Ano po ang sabi ni Dr. Robert Shaw sa kanyang isinulat? Ang sabi po niya, saving faith is a believing on the person of Christ or an appropriating, taking hold of Christ Himself with all the benefits and blessings included in them. So hindi lang po ito basta, alam mo, naniniwala ka, pero talagang pinanghahawakan mo sa buhay mo na si Kristo namatay para sa iyo. Yun ang mahalaga doon. Yun ang masasabi na meron kang tunay na pananampalataya kung meron kang ganung panghawak sa ginawa ng Panginoon Kristo para sa iyong kaligtasan. At sa pang-apat na makikita natin dito sa verses 1 to 2, ang sabi rito, and by which you are being saved, if you hold to the message I preach to you, unless you believe in vain. Ano po makikita natin dito? The gospel as the anchor of our faith. Ang ebanghelyo, ang angkla ng ating pananampalataya. Kung bakit ang ating pananampalataya ay matibay, bakit ito nagpapatuloy? Sapagkat ito'y nakaangkla sa katotohanan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Paul affirms the Corinthians of the genuineness of their faith and the assurance of their salvation. Ano ang mga bagay na nais pa nating makita o matutunan sa mga bagay na ito na pangangaral ng ebanghelyo, tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, ipinamumuhay ng isang Kristiyano, at ito ang angkla ng kanyang pananampalataya? Bakit sinabi ni Apostol Pablo dito sa verse 2 na which you are being saved if you hold to the message I preach to you, unless you believe in vain? Na para bang tila may kondisyon. May kondisyon itong kanilang kaligtasan. Alam natin na ang ating kaligtasan ay hindi nakabase sa kung ano man ang ating magagawa. Doon ito ay may kondisyon sapagkat kailangan mong manampalataya sa Panginoon bilang iyong Diyos sa tagapagligtas upang ikaw ay maligtas. Pero hindi ito yung kondisyon na parang tila baga ikaw ay merong masasabing merito para ikaw ay tanggapin ng Panginoon. At hindi rin tinuturo dito ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay nawawala. Kasi sabi rito, unless you believe in vain. If you hold to the message, paano kung hindi ka na nang hawak? Paano kung hindi ka na nabuhay sa pananampalataya? Ibig sabihin, nawala na ang kaligtasan mo? So alam po natin, ang itinuturo po ng Biblia, ang kaligtasan po ng isang tunay na mananampalataya ay sigurado. Ito po ay hindi nawawala. Ano pong sabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 8 verse 31? Continue in my word. You really are my disciples if you continue in my word. Ang sabi sa 1 John 2:24, if you remain with Him, remaining with Christ. So, ang nais pong ituro ni Apostol Pablo dito sa verse 2 ay dahil kayo ay nagpapatuloy, itong inyong pagpapatuloy o panghahawak sa pananampalataya, sa tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo, ito ay nagpapatunay na tunay ang inyong pagsampalataya, tunay ang inyong kaligtasan. Meron kayong katiyakan sa inyong kaligtasan, nakikita ito sa inyong buhay.
Ano pa? Salvation cannot be lost since it is grounded, again, grounded in the finished work of our Lord Jesus Christ. Nung ang Panginoong Hesus, siya po ay nagdurusa sa krus ng Kalbaryo, siya ay nakapako doon. At yung sa kanyang huling hininga, anong sabi niya? Sa John chapter 19 verse 30, ang sabi niya, it is finished. Bago po siya malagutan ng hininga. Pagpapatunay na ang ginawa ng Panginoong Hesus, hindi lamang yung hirap na ako, Ama, tapusin mo na. Hindi po yun. Ito po ay pagpapakita na yung vindication ng ating Panginoon, yung kanyang ginawang pagliligtas ay tapos na, tiyak na, sigurado na. Hindi na kailangan dagdagan pa. Ano pa ang makikita natin dito? Those who do not continue in the faith were never truly saved. So yun po, hindi po nawawala ang kaligtasan. Kaya po ang mga tao na sa una ay nagprofess ng pananampalataya, marahil kasama natin dito sa iglesia na dumadalo, na nagsasabi na sila ay may tunay na pananampalataya kay Kristo. Ngunit sa pagtakbo ng kanilang buhay, bakit sila tumalikod? Ang turo po na sinasabi ng Biblia ay hindi po talaga sila naligtas. Ano sabi sa Hebrews 4 verse 2? But the message they heard did not benefit them. Bakit? Since they were not united with those who heard it in faith. Hindi talaga tunay yung kanilang pananampalataya. Ano sabi sa 1 John? Again, chapter 2, verse 19. They went out from us, but they did not belong to us. For if they belonged to us, they would have remained with us. So ano po makikita natin doon? It is very possible na tayo po ay nagpo-profess ng pananampalataya o meron man sa atin dito na nagpo-profess ng pananampalataya. Ngunit, ito pala ay isang counterfeit o huwad na pananampalataya. No? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 7:22-23, no? Lumayo kayo sa akin, kayo mapaggawa ng masama. Hindi ko kayo nakikilala. Ang sabi pa ng mga taong ito, Panginoon, kami ay nagpangaral tungkol sa inyo, nagpalayas kami ng mga demonyo, nagpagaling kami ng may mga sakit. Pero sa huli, nalantad ang tunay na kondisyon ng kanilang puso, na ang kanilang pananampalataya pala ay huwad. So, ano ang warning sa atin nito? It is very possible for us na meron tayong pinanghawakang pananampalataya at ito pala ay hindi tunay sapagkat ito ay hindi nakikita sa ating buhay. Sabi ni James sa kanyang sinulat sa chapter 2 ng James verse 19, you believe that God is one. Good. Even the demons believe and they shudder. Some believe only as the demons believe. Masakit man pong mapakinggan, pero ito po ay totoo. No? Alam mo ang salita ng Diyos, aral na aral ka sa mga katotohanan nito, no? Pero walang bunga sa iyo ang mga ito. Gaya ka lamang daw ng mga demonyo na naniniwala din dito. Sila may nanginginig pa sila. So baka mas nakakahigit pa sila sa atin. So ano ngayon ang challenge sa dapat nating maging resolve natin sa mga bagay na ito na ating natutunan ngayong umaga? Dapat po nating i-test ang genuineness ng ating pananampalataya. Dapat nating tingnan, suriin kung ang ating bang pinangahawakan pananampalataya ay tunay. Anong sabi rito sa 2 Corinthians 13 verse 5? Basahin ko lamang po, 2 Corinthians 13 verse 5. Sabi rito, for just as the sufferings of Christ overflows to us, also Christ our comfort overflows. Sorry po. Mali pala yung binasa ko. 2 Corinthians 13. Sorry po, verse 5. Sabi po rito, test yourselves to see if you are in the faith. Examine yourselves, or do you yourselves not recognize that Jesus Christ is in you unless you fail the test. So marin po sinabi ng ating Apostol Pablo sa kanyang sinulat dito na test yourselves to see if you are in the faith. So paano natin
matetesting yung ating pananampalataya. Merong mga katanungan dito na ito po ay nakuha ko sa aklat ni Wayne Grudem sa kanyang Systematic Theology. Paano ba natin malalaman na tunay ang ating pananampalataya? Una, sagutin natin ang mga bagay na ito o yung mga katanungan na ito. Do I belong to Jesus Christ in this life and in the life to come? Si Kristo bang nagmamayari ng aking buhay? Siya bang nasusunod sa aking buhay? Ipinagkakatiwala ko ba kay Kristo ang aking buhay hanggang sa aking kamatayan? So kung ang sagot mo dyan ay yes, so maaring tunay ang iyong pinangahawakang pananampalataya. Sabi pa rito, do I dedicate my whole being to Him as His faithful servant? Ikaw ba, ako ba ay naglilingkod para sa kapurihan, para sa Panginoong Jesucristo o sa Diyos? Yung aking buhay, yung aking trabaho, yung aking pamilya ay nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Do I present my heart to Him promptly and sincerely? Ako ba ay mayroong buhay na nananalangin? No? Ako ba ay may buhay na nag-aaral ng kanyang mga salita? Do I present my heart to Him promptly and sincerely? Ano pa? Do I oppose sin and the works of the evil one? Ako ba ay may pagtalikod? Ako ba ay may patuloy na pakikipaglaban sa kasalanan? And lastly, do I long to be eternally with Jesus? Alam nyo po, no? Hindi lamang tayo naligtas sapagkat tayo nag-aasam na balang araw tayo mapupunta sa langit. Sa langit, wala nang pag-iyak, wala nang problema, wala nang lahat ng pasakit. Pero higit sa lahat, sa langit, makakapiling na natin ng ating Panginoong Hesus magpasawalang hanggan. So mayroon ba tayong ganitong mga bagay sa ating puso na magpapatunay na ang ating pananampalataya ay totoo o genuine? So salaminin po natin yung ating buhay pananampalataya sa umagang ito sa mga salita na ito na ating napag-aralan. Nawa ang Panginoon patuloy tayong tulungan na makita natin ang ating mga sarili, ang kalagayan natin sa Kanyang mga salita at lalo tayong magpuri sa Kanya, lalo tayong magsumamo sa Kanya na bigyan niya tayo ng biyaya upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pananampalataya. Sa ating pagpapatuloy po, nandito na po tayo sa point number 2, the essence of the gospel. Ang kahalagahan ng Ebanghelyo, ang halaga ng Ebanghelyo. Ito po ay matatagpuan natin sa verses 3 to 4 ng ating text sa tinututukan. Ang sabi po ni, again, quoting from Hendrickson on their commentary, the facts about the atonement epitomize the intrinsic significance of the gospel. So dito po sa verses 3 to 4 na ating matutunghayan at ating pag-aaralan, na makikita natin, ito yung summary, the doctrinal summary ng atonement o yung pagbabayad ng kasalanan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan makikita natin yung Ebanghelyo, ito ang Ebanghelyo, yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay dito sa verses 3 to 4. So, iisa-isahin po natin ang mga bagay na ito at hayaan nyo pong muling basahin ko ang verses 3 to 4. Verses 3 to 4 ng 1 Corinthians 15, for I passed on to you as most important what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. So dito po sa mga verses na ating binasa, agad-agad natin makikita na sinabi ni Apostol Pablo na as most important. Bakit niya sinabi ito? No? Gaya ng ating sinabi, ito yung pinaka-importanting sustansya o halaga ng Ebanghelyo. Sapagkat kung wala ang mga katotohanan na ito, baliwala itong magandang balita ng pagliligtas. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, as most important. No? Makikita natin dito yung doctrinal summary ng atonement, gaya ng ating sinabi, na bakit ba kailangan
Bakit kailangan na magbayad ng ating Panginoon? Na yung kanyang buhay, no, na siya'y maghirap, pamatay sa krus ng Kalbaryo. Naisip nyo ba yon? Na bakit kailangan gawin ng Panginoon yon? Bakit hindi na lang sa ibang paraan ang kanyang gawin upang siya'y magligtas? Bakit hindi nilang hiwain niya siguro yung portion ng kanyang katawan, patuluin niya yung kanyang dugo, kaysa ipako pa siya sa krus, kaysa siya ay parusahan, at siya'y magdusa? Bakit kailangan ng atonement? Why atonement is necessary? Again, quoting from Wayne Grudem sa kanyang systematic theology, the atoning work of Christ o yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagbabayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan met the four needs that we have as sinners. Yung meron daw po tayong apat na pangangailangan na dapat tugunan ng ginawang atonement o pagbabayad ng kasalanan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ano po itong apat na pangangailangan ng isang makasalanan? Una, we deserve to die as the penalty for sin. We deserve to die as the penalty for sin. Ito po yung mababasa natin sa Romans 6:23. Ano po ang sinasabi ng Romans 6:23? Basahin po natin saglit. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ito po yung problema ng lahat ng tao na dapat matugunan ng kamatayan ng ating Panginoon, no? The penalty for our sin is death. So to pay the penalty of death that we deserve because of our sins, Christ died as a sacrifice for us. Ano sabi sa Hebrews 9 verse 26? He has appeased once for all at the end of the age to put away sin by the sacrifice of Himself. Sacrifice of Himself. Nakita natin sa Old Testament pa lang, nung itinatag ng Panginoon, yung kanyang, kung papaano na ang kasalanan ay masusolusyonan o matutugunan. Na pinakita nung sa Genesis pa lang, nakita natin si Abel, siya ay naghain ng handog, no, ng tupa. Pinatay niya yung tupa, inihandog niya sa Panginoon. Nakita pa lang natin, doon pa lang sa unang tagpo na yun, in-establish siya ng Panginoon kung paano matugunan yung kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Alam natin na sinabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan, huwag niyong kakainin ang bunga na ito sapagkat kapag ito inyong kinain, kayo ay tiyak na mamamatay. At dahil sa kanilang pagsuway, sa kanilang kasalanan, alam natin, pumasok ang kasalanan sa mundong ito. Nagkaroon sila ng espiritual na kamatayan. Nahiwalay sila sa Panginoon. At pumasok din ang kamatayan. Kaya nga, gaya ng ating introduction kanina, na nakita natin ang kalungkot-lungkot na balita na marami ang namatay dahil sa pagkalunod nitong nakaraang Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Nakita natin ang katotohanan ng epekto ng kasalanan ay ang kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Kaya kinakailangan na ang Panginoong Hesus ay mamatay bilang sakripisyo, na siya ang Lamb of God that takes away the sins of this world. So yun po ang kahalagahan na dapat nating makita kung bakit kinakailangan na mamatay ang ating Panginoon. Ano pa? We deserve to bear God's wrath against sin. Again, napag-usapan na naman natin ito at napag-aralan sa mga nakalipas na pag-aaral na itong galit at puot ng Diyos ay nararapat lamang sapagkat tayo ay makasalanan. And we were by nature children under wrath, sabi sa Ephesians 2 verse 3. To remove us from the wrath of God that we deserve, Christ died as a propitiation for our sins. Ang sabi sa 1 John 4:10, and this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Pinagpalubag-loob po yung galit ng Panginoon. Ito pong galit na ito, natutunan natin, hindi po ito nararamdaman, no? Maring ikaw ngayon na hiwalay sa Panginoon, hindi nabubuhay sa pananampalataya, sa tunay na pananampalataya, nasa ilalim ka ng galit na ito. Pero dahil sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon, siya yung nag-satisfy ng galit na ito na dapat ibuhos sa atin ito. Ibinuhos ito sa kanyang anak, doon sa kanyang pagdurusa, doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang kamatayan.
Ano pa ang makikita natin kung bakit ang atonement ay necessary o ang atonement ay kinakailangan? We are in bondage to sin and to the kingdom of Satan. Tayo ay alipin ng kasalanan. Bago pa dumating ang biyaya ng Panginoon sa atin na tayo ay maligtas, maging kabilang sa kanyang mga anak, yung ating dating pamumuhay o yung ating dating kalagayan, tayo ay walang pag-asa. Tayo ay in bondage to sin. Ito ang kumukontrol sa atin. At ano pa? Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Siya ang sinusunod natin. Siya ang ating ama. Because we as sinners are in bondage to sin and Satan, we need someone to provide redemption and thereby redeem us of that bondage. Tanging ang kamatayan lamang, ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon ang siyang magpapalaya sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan at sa kapangyarihan at pamamahala ni Satanas. No? Anong sabi sa 1 John 5:19? The whole world is in the power of the evil one. And when Christ came, sabi ni Wayne Grudem, and when Christ came, He died to deliver all those who through fear of death were subject to lifelong bondage. Yun ay matatagpuan natin sa Hebrews 2 verse 15. In fact, God the Father has delivered us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Colossians 1 verse 13. Nakita po ba natin yun? No? Ano pa? Paul says, so you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus, for sin will have no dominion over you, since you are not under law but under grace. Romans 6:11 at saka Romans 6:14. We have been delivered from bondage to the guilt of sin and from bondage to its ruling power in our lives. Nakikita po ba natin sa umagang ito kung bakit napakahalaga ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa cross? Maraming tao, sadly, nagdidiwang, no? Nagpo-post sa social media tungkol sa kamatayan ng Panginoon, pero hindi nila naiintindihan ang mga katotohanan na ito. Kaya sa umagang ito, dapat tayong manalangin sa Panginoon. Natulungan ng Panginoon tayo na maibahagi natin ang Ebanghelyo sa mga taong ito, mga mahal natin sa buhay na walang pagkakaintindi sa kaligtasan na dulot ng ginawang sakripisyo ng kamatayan ng ating Panginoon. At ikaw na naririto na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan, dapat kang lalong magpuri, magpakumbaba sa Panginoon at magpasalamat sa napaka-lalim na katotohanan na tungkol sa atonement na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At dapat ito ang maging confidence mo sa buhay mo. Sa pagharap mo sa buhay na ito, sa pagpapatuloy mo sa pananampalataya. Sa tuwing ikaw ay babagsak sa kasalanan, saan ka babalik? Hindi mo kayang masatisfy ang requirement ng Panginoon ng kanyang perfect holiness. Hindi mo kayang isatisfy yan. At wala kang ibang babalikan kundi sa ginawang atonement ng Panginoong Hesus. Anong sabi sa Romans 8 verse 1? Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na mag-aakusa sa iyo, wala na magko-condemn sa iyo. Kaya meron ka ng confidence, no? Sa pagpapatuloy mo sa pananampalataya. Ano pa? We should walk in love as Christ also loved us and gave Himself for us. Ephesians 5 verse 2. Dapat tayong lumakad sa pag-ibig. Gaya ng ginawa ng Panginoon. Alam niyo po ba yung ginawa ng Panginoon, yung biyaya, yung grace, no? Lagi natin naririnig yan. Inaawit natin yan sa ating mga hymns, Amazing Grace. Ano ba itong grace? Ito yung pag-ibig ng Panginoon sa atin na hindi naman tayo dapat ibigin, pero inibig tayo ng Panginoon. At dapat tayo, kung dumating sa atin yung tunay na grace, ibigin din natin yung ating mga kapatid. Ano pa? We should bank all our hope in the atoning work of Christ that makes us acceptable to God. Walang bagay na magagawa mo upang ikaw ay tanggapin ng Panginoon. Kahit ikaw ang pinaka top 1 na member dito sa CRC,
Kailanman hindi ka tatanggapin ng Panginoon dahil sa mga achievement mo, mga ginawa mo, dahil sa kabanalan mo. Tanging ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus ang tatanggapin ng Panginoon, at kaya ka nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya tayo nakakalapit ngayon sa Panginoon, sa kanyang trono ng biyaya. Ano sabi sa Hebrews? No? We have the confidence, we are bold to access the throne of grace. No? Dahil lamang sa ginawang atonement ng Panginoon. At sa panguli, ang katotohanan na ito should fill our hearts with praise and thanksgiving. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, makikita natin sa verse 3, ang sabi rito, that He was buried. Bakit po sinabi ni Apostol Pablo yung bagay na ito na ang ating Panginoong Hesus matapos siya ay mamatay, siya ay inilibing? Anong kalagahan nito? Ang sabi rito again sa commentary ni Hendrickson, this meant that our Lord Jesus actually died. Ito yung nagpapatunay. Sapagkat alam niyo po ba, nung panahon nila, no, etong mga Hudyo ay nagpakalat, no, na ninakaw daw ang bangkay ng ating Panginoon Jesucristo o itinago ng kanyang mga alagad. Pero nais silang pabulaanan yung muling pagkabuhay at yung katotohanan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Even si Pilate, no, hindi siya makapaniwala ng una, at inutusan pa niya yung kanyang mga centurion na siguraduhin at tingnan kung talaga bang patay na nga si Jesus. Pero nakita natin, sabi ni Apostol Pablo, He was buried. That He was buried is sa verse 3. Again, ang sabi ni Hendrickson, Jesus' burial points backward to the reality of the death and forward to the character of resurrection. So bakit mahalaga yung kanyang pagkakalibing? Sapagkat pinakikita rito na tunay na siya ay namatay. At sa kanyang kamatayan na siya ay nilibing, siya po ay makikita natin mamaya sa ating mga susunod na pag-aaral na siya ay muling nabuhay magmuli. Siya ay nag-resurrect. Ano po yung makikita natin dito? Nakikita natin dito sa Romans 6:4 na kung saan si Apostol Paul, ang sabi niya rito, basahin po natin yung Romans 6 verse 4 na kung saan yung pong ating baptism ay ikinonect sa resurrection o yung sa burial and resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Romans 6 verse 4. Ito po sinasabi, therefore we were buried with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too may walk in newness of life. So ano po makikita natin dito? Yung pong kanyang kamatayan, yung kanyang pagkakalibing, at yung kanyang muling pagkabuhay, this not only points to our justification, na tayo ay inaring ganap, but also to our sanctification as well. Kung bakit tayo nagpapatuloy, kung bakit tayo ngayon na nagsasabing Kristiyano, na lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, no? Bakit tayo may pagpupuri? Ba tayo merong buhay kabanalan? Sapagkat dahil ito sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nung siya ay inilibing, siya ay muling nabuhay, hindi siya nanatiling patay. Kaya sabi rito ni Apostol Pablo sa verse 4 ng Romans 6, verse 4 ng chapter 6, we too may walk in newness of life. No? So ano po makikita natin dito na application sa ating pinag-aaralan? The truth that our old self was crucified with Him should encourage us to live a sanctified life. So ito po yung dapat na maging motivation natin upang tayo ay mamuhay. No? Hindi po tayo maging legalismo na tayo ay nagpapakita lamang ng kabanalan na panglabas. No? At alam natin, hindi iyon sapagkat yung nakita natin kanina na ang ginawa ng Panginoong Hesus, ito ay sapat na. Ito ay kumpleto na. Wala na tayong dapat idagdag. Ngunit ang ating buhay ay dapat magpakita na tayo ay tunay na binago na. Gaya ng pag-resurrect, gaya ng pagkakalibing ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating old self ay inilibing na rin, nakasama nun. At sa kanyang pagbabangong muli o sa kanyang pag-resurrect,
tayo ay mabuhay with newness of life, yung ating sanctification. Ano pa makikita natin sa ating pinag-aaralan tungkol sa kahalagahan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo o yung essence of the gospel? Makikita natin sa verse 4, the vindication of the atonement. Ang sabi rito ni Apostle Pablo that He was raised on the third day according to the scriptures. Ngayon po ay linggo ng pagkabuhay, Easter Sunday. Marami siguro ang bumabate ng Happy Easter, no? Pero dapat natin makita sa umagang ito kung bakit ito naging Happy Easter is that the redemptive fact that Christ rose from the dead is for all believers. The guarantee that they too shall be raised. So ang tunay po na mayroong tunay na blessedness o pagiging happy sa Easter ay walang iba kundi ang mga tao na tumanggap ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoon. Sadly, ang mga tao, nagsasabi sila Happy Easter pero hindi nila alam na hindi ito para sa kanila sapagkat sila hiwalay sa Panginoon. Kaya nga tayo ngayon ay naririto upang ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon upang sila rin ay maligtas at maging Happy Easter din talaga ito sa kanila. No? Sabi rito sa verse 14 ng chapter 6 ng 1 Corinthians, God raised up the Lord and will also raise us up by His power. At dito rin sa ating pinag-aaralan sa chapter 15, sa verses 15 to 16, yung argument ni Paul, ang sabi rito, at kami ay napatunayan pang mga, verse 15 to 16, ang muling pagkabuhay, at kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na Kanyang muling binuhay si Kristo na hindi naman Siya muling binuhay kung totoo na ang patay ay hindi muling binubuhay sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. So, nakita po natin yung gayon na lamang yung eagerness ni Paul na ipangaral yung katotohanan ng resurrection ni Christ, no? Sapagkat kung sabi pa nga niya kung hindi totoo na ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay, tayo na ang pinakakawawa sa mundong ito. Baliwala ang pananampalataya na ating pinanghahawakan, no? Kinote pa niya yung sinabi sa Old Testament na tayo ay kumain na lamang, magsaya na lamang, at kinabukasan tayo ay mamamatay. Let us eat, drink, and be merry, for tomorrow we will die. Kung hindi tunay na ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. So again, bakit kailangan, bakit mahalaga ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? Una, Christ's resurrection ensures our regeneration. Kung bakit tayo na born again, kung bakit tayo ngayon naligtas, bakit tayo ngayon may bagong buhay, may kaligtasan ay dahil sa ginawang pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. The power of God that raised Jesus from the dead is the same power that caused us to be regenerated or born again. Ano sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter 1:3? New birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Nakita niyo po ba yun? Na yung ating pagiging born again ay dahil sa kapangyarihan. Kaya sigurado po ito, kung tayo po ay tunay na born again, tayo po ay tunay na born again talaga. Sapagkat yung kapangyarihan ng Panginoon na bumuhay sa Kanyang anak, ito rin yung kapangyarihan na bumuhay sa iyo sa iyong spiritual na kamatayan. Nakita niyo po ba yung katotohanan na yun, na gaano kagrabe yun sa buhay natin upang magpatuloy tayo sa pananampalataya, na hindi nakasalalay ito sa profession mo ng faith, dahil nag-Sunday school ka na nag-Sunday school, dahil evangelistic Bible study ka na level 1, 2, 3, 4. Hindi. Dahil ito sa kapangyarihan ng Diyos na kagaya ng pagkabuhay niya sa Kanyang anak, binuhay ka rin niya nung narinig mo ang Ebanghelyo. Kaya sigurado yung iyong pagka-born again dahil muling nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo. Ano pa? Christ's resurrection ensures our justification. Hindi lang yung ating regeneration, yung ating justification. Yung ating katayuan, ito pong justification, ito po yung katayuan ninyo ng isang Kristiyano sa harapan ng Panginoon. Gaya po ng pinangaral natin dati, tayo po ay sa korte ng Panginoon ay pinawalang sala.
na nasa ilalim tayo ng hatol ng Diyos na ang dapat sa atin parusahan tayo ng walang hanggan sa apoy ng impyerno. Yun yung hatol sa atin, yung sakdal sa atin. Nasasakdal tayo. Kumbaga sa korte, guilty ka eh. Ano ka na eh, pronounced guilty ka na. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon Jesucristo na pagkamatay at kanyang muling pagkabuhay, ikaw ay pinawalang sala. Ito yung justification na sinasabi. Inaring ganap ka, tinanggap ka ng Panginoon. No? Anong sabi ni Wayne Grudem again sa kanyang systematic theology? If God raised us up with Him, sabi yun sa Ephesians 2 verse 6, then by virtue of our union with Christ, God's declaration of approval of Christ is also His declaration of approval of us. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo to sa Ephesians 2 verse 6, seated us with Him in the heavens in Christ Jesus. Alam natin ang Panginoong Hesus sa kanyang muling pagkabuhay. Siya ay nag-ascend at siya ngayon ay nasa langit. Nakaupo sa kanan ng Ama. Sa trono ng kanan ng Ama na patuloy na nag-i-intercede, ating mediator, ating priest, nag-i-intercede para sa atin. At dahil doon, nagiging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Kaya yung justification mo, yung kalagayan mo, ano man ngayon ang katayuan mo, ikaw man ngayon ay naghihirap, nag-struggle ka sa sin, no? Andun ka na sa point na malapit ka nang bumigay, o ikaw kung ikaw ay bumagsak man sa kasalanan, hindi mo alam, baka ang Panginoon galit na sa'yo. Hindi. Ang Panginoon, tinanggap niya yung atonement na nagselyo sa iyong justifications dahil sa kanyang pagbibigay ng buhay sa kanyang anak, sa kanyang pag-resurrect sa kanyang anak. Yun yung nagpapatunay na ano man ang mangyari, hindi magbabago yung katayuan mo sa Panginoon kung tunay kang sumampalataya, kung tunay na dumating sa iyong biyaya ng Panginoon. Meron kang kasiguraduhan. So ito yung mga bagay na dapat nating makita sa resurrection ng ating Panginoon. Again, as application, this should give us encouragement in living the Christian life and ministering to people's needs. No? Dapat magpatuloy tayo dahil dito. Nagaya na sinabi natin, ang Panginoong Hesus andun sa kanan ng Ama. Nag-i-intercede para sa atin. Ano pa? We have the confidence to approach the throne of grace. Again, Hebrews 4:16. Dahil sa resurrection ng ating Panginoon. Also, Christ's resurrection should make us focus more attention on things that will have eternal significance. Saan natin mababasa yan? Basahin po natin saglit yung Colossians 3 verse 1. Colossians 3 verse 1. Sabi ni Apostol Pablo dito, so if you have been raised with Christ, kung ikaw ay tunay na born again, no, yung kapangyarihan ng Diyos ang nag-grace kay Christ, yung kanyang resurrection, yun din yung kapangyarihan na bumuhay sa iyo, sa iyong spiritual na buhay. Ang sabi ni Apostol Pablo, so if you have been raised with Christ, seek the things above where Christ is seated at the right hand of God. So kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon at tinatanggap mo ang halaga ng muling pagkabuhay ng Panginoon, dapat meron kang pagtingin sa mga bagay na makalangit. Dapat ang buhay mo hindi lamang nakapokus dito sa lupa, kundi mas higit, meron kang pagtingin sa mga bagay na merong eternal significance. Diba? Meron ba tayo nun? Salaminin natin ang ating mga buhay ngayon sa umagang ito sa mga salita natin pinag-aaralan. At ano ang makikita nating challenge sa mga bagay na ito, itong ating mga pinag-aaralan. So, ang mga bagay na ito, mga doktrinang ito tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay again should be our motivation to live for God. Ito ang motivation. Balik tayo sa Ebanghelyo. Kung bakit tayo nabubuhay, kung ba tayo may buhay dahil sa Ebanghelyo ng Panginoon. Lagi tayong bumalik. Ang gospel hindi ito basic. Hindi ito ginamit lang para mag-share, mag-soul winning. Hindi. Ito ang buhay ng Kristiyano, gospel. Kahit matutunan mo yung mga ibang doctrine. No? Total depravity, unconditional election, limited atonement, no? Irresistible grace, perseverance of the saints. Pero lahat ng yun, pag hindi mo nakita yun, na yun ay naka-point o nakasalig sa Ebanghelyo, baliwala ang lahat ng doktrinang yan. Kaya bumalik po tayo sa Ebanghelyo.
Bumalik tayo sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoon. Sapagkat ito yung ating motivation para tayo mabuhay sa ating sanctification at upang magbigay ng luwalhati sa ating Panginoon. At sa ating pagtatapos, hayaan yung ibahagi ko sa inyo ang isinulat ng isa sa mga tao ng Diyos na kanyang ginamit upang palawigin o palawakin ang kanyang ebanghelyo. Marami ang mga Kristiyano na natuto at naligtas sa kanyang ministry, sa kanyang buhay. Ito po ay walang iba kundi si Dr. Martin Lloyd-Jones. Siya po ay nabuhay noong 1899 hanggang 1981. At siya po ay sumulat ng ganito: Why has God had anything to do with such creatures as men and women, dead in trespasses and sins, rebels, hating Him, being against Him, turning His world into a living hell? Not that we love God, but that He loved us, moved by nothing but His own self-generated love. Though we are what we are, God is love, and His great heart of love, in spite of all that is in us, unmoved by anything save itself, has done it all. Has done it all. Ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, yung pag-ibig ng Diyos, kung bakit niya ibinigay ang kanyang bugtong anak, John chapter 3 verse 16, napaka-popular na verse, ay dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya kung ikaw naririto ngayon, kinakausap ka ng salita ng Panginoon, kung ikaw ay wala kay Kristo, kung ikaw ay hanggang ngayon nagdududa ka sa iyong pananampalataya, ang sabi rito, lumapit ka. Sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang anak dahil sa kanyang pag-ibig. Gaano ka mang karumi, gaano mang katindi ang iyong pagkamakasalanan, inaanyayahan ka ng Diyos na manampalataya, magsisi ng iyong mga kasalanan at tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas, sapagkat tiyak, ikaw ay kanyang tatanggapin. Purihin po ang Panginoon Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, muli Ama, kami nagpapasalamat. Kami ay nagpupuri sa iyo. Tunay nga po na ang inyong ebanghelyo, tunay nga po na napakayaman nito, Ama. Nakita namin, Panginoon, ang essence ng inyong ebanghelyo. Ang ginawang sakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay na nagselyo, naggarantiya ng aming justification, ng aming kaligtasan, kung bakit kami ngayon ay nakalalapit sa iyo, nagpupuri. Salamat po sa mga katotohanan na ito. Nawa, Panginoon, ang mga salitang ito patuloy na magbigay sa amin ng pagpupuri, ng encouragement, ng motivation, at higit sa lahat ay ng kababaang loob na makita namin, Panginoon, ng lahat ng mga bagay na ito ay gawa ninyo para sa inyo at para sa inyong kapurihan, Panginoon. Salamat sa napakayamang biyayang ito ng inyong ginawang pagligtas sa amin. Purihin kayo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.